Hi, good morning. Magtitimpla na ako ng tea ko. Last food intake ko kahapon pa. Nung nasa swimming kami. Yung lunch namin, yun na yun. Ngayon pa lang ako ulit maiinumin. Pero mamaya pa naman magla-lunch. So, mahahaba pa yung fasting hours ko. Paano ko ba nasustain yun? Dahil dito, hindi ka nagugutom, hindi ka napapagod, hindi pagod yung pakiramdam, hindi nangangatog, hindi nahihilo, hindi nagugutom. Yun yung effect sa akin ng tea na to. At hindi lang sa akin, sa maraming bestie natin. Paano bang ginagawa niyo? In-encourage kasi namin na mag 16-8 ratio yung 16 hours fasting tapos 8 hours yung eating window mo. Kunwari 8 o'clock ka ng gabi kumain, tapos yung next meal mo na is 12 noon kinabukasan, so may 16 hours fasting ka. And mas maigi pa siya kung mas matagal pa. Bakit? Ano bang ginagawa ng fasting? Sa fasting kasi, yung insulin levels mo ay drop. So, kapag kumakain ka, nasa fat storage mode siya. Kapag fasting ka, nasa fat burning mode. So, yung mga na-stored na fat, dun sa huli mong kinain, biniburn niya. Dati kasi, di ba mahilig tayo mag-snacks, yung kahit nagkikwentuhan lang, chikahan lang, or nanonood ka lang, masarap yung may ninunguya. Ako ganun dati. So, super daming kinakain. Lalo kapag nakapag-grocery. Maraming stock. Marami ka nakikitang pagkain. So, parang ang sarap kumain, lalo pag may mga kasama kang kumakain. So, anong nangyayari sa loob ng digestive system mo, nagtatrabaho sila. Wala silang ginawa kundi magtrabaho. So, itong si insulin mo, nasa fat storage mode siya. So, lahat ng kinakain mo, lahat ng nutrients na makukuha niya doon, ini-store niya. May kang kumakain. So, store siya ng store. Wala siyang time na mag-burn. Kaya lumalaki yung mga tiyan, bloated tayo. And, the more na nagkikrave tayo, the more na lagi tayong gutom. Kahit kakakain lang natin, gutom ulit tayo, gusto ulit natin kumain. Tapos bagong kain ka, inaantok ka. Ganun yung system natin. Pero pag nagfa-fasting ka, may energy ka. Pero nakakatulong talaga tong tea. Kasi na-try ko rin mag-fasting dati. Pero konting oras pa lang, gutom na ako. Tapos, naririnig ko na yung tiyan ko na gumagano na. Tapos, hindi ko talaga kaya yung... Hindi, nakakayanan mo mag-fasting, pero iba yung hilo ka. Parang itulog mo na lang kaysa kumain ka. Ganun. Pero ito, nakakatulong siya na hindi talaga kumain. Prolong talaga yung fasting. Kaya maganda siya. Tapos, pagkakain ka naman, try mo naman yung fiber. Iinom ka naman ng fiber. Ano naman ba yung ginagawa ni fiber? Si fiber naman, parang siyang sponge. Ina-absorb niya lahat yung nutrients ng kinakain mo. Tapos, slower yung pag-digest niya para matagal yung busog mo. So, hindi ka maghahanap ng pagkain. Kasi busog yung pakiramdam mo. Tsaka, konti lang yung kainin mo, busog ka na. Pag dinamihan mo yung pagkain mo, para ka na masusuka sa sobrang busog na pakiramdam. Ganon siya. So, yung kain mo ng tanghali, talagang tumatagal siya hanggang gabi, hanggang matulog ka na, busog ka pa. Kaya, nung nagtitake na ako ng tea and fiber, 1 meal lang, sapat na. Kasi busog na ako hanggang gabi, hanggang matulog ako. Tapos kinabukasan, magtiti na ako. Kaya napoprolong ko yung fasting na dinidesire ko. Kasi nga, para mag-fat burning mode yung insulin. Kasi diba si insulin niya ay hormone.
hormone siya ng nag-store siya ng mga fats. So, yung mga nutrients na kinakain, nutrients dun sa mga kinakain mo, ini-store niya. Yun yung trabaho niya. Pero pag wala kang intake, wala kang food intake, ang ginagawa naman niya, nasa burning mode siya. Binaburn niya yung mga in-store niya na fats. Yun, sana may natutunan kayo, no? Pero ganun talaga yung system. So, malaking tulong yung fasting para yung mga na-store na fats, yun yung i-burn niya. And nauuna talagang ma-burn yung sa belly. Kaya, secondary na lang talaga yung pumapayat ka kasi nabiburn yung fats mo. Pero ito talaga, tumutulong siya sa overall, sa gut health, sa metabolic health, sa overall ng digestive system. Basta, sa loob, okay siya. Bye mga bestie!